Diskaya mga boss, aapila, no? Aapila sila. Oh, lisensya ng siyam nitong yan. Kasi yung siyam nila na construction company mga bossing, ay ayun, tinanggalan ng lisensya. 'Di ba? Tinanggalan, dinismiss mga bossing. Ngayon sabi ng mga diskaya, iaapila namin 'yan lahat. Sige nga. Hindi, pero yung bagong sekretary ng DPWH, parang hindi po basta-basta mapapakiusapan, action man talaga eh. No, isa man lang, sabi niya nga eh, isa man lang ang mapatunayan na ang kumpanya ay may ghost project, lifetime ban na yan. No, dapat hindi lang yung kumpanya. Kung sino din yung mga nakapaloob doon sa kumpanya. Kasi kung kumpanya lang, titingnan mo, wala, banned na yan. Kunyari, like example, yung St. Gerard, wala, banned na yung St. Gerard. No? O magtatayo ulit yung mga tao na yon ng another kumpanya bago sa pandinig. Ito yung kumpanya namin. Basta yung St. Gerard, wala na yun, banned na yun. Ito, bago na. Sige, tatanggapin na naman. Hindi. Dapat pati po yung mga nakapaloob na mga tao doon, lifetime ban na din ho. 'Di ba? Pero pinapahanga na naman tayo ni Vince Dizon, no? Mga boss, action man talaga. Naman ang pamilya Diskaya na maghain ng motion for reconsideration sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kasunod ng pagbawi sa lisensya ng siyam nitong construction companies. Ayon sa legal counsel ng Diskaya ni si Attorney Cornelio Samaniego III, biglaan ang ginawang revocation sa mga ito. Una nang sinabi ng abogado na isa lamang sa siyam na construction company na ito ang talaga. Yung siyam naman mga bossing. Ay, sandali lang, wait lang. May bigla akong na-realize. Atras ko ngayon, iaapila nila yung siyam na construction company nila na dinismiss yung lisensya o hindi na pinapayagan. Di ba nung sa hearing, ang sinasabi wala na silang kinalaman doon sa iba? Ang sinasabi nila nag-divest na sila doon sa ibang construction company nila. Bakit ngayon iaapil sila naman ang aapila? Ang gulo yata, Ang gulo yata nila. Nabi ng abogado na isa lamang sa siyam na construction company na ito ang talagang nakapangalan kay Sara Diskaya. Isa lang naman daw. No? Sabi ng Billionaire News, halos lahat daw po yung siyam na kumpanya nakapangalan. Kumbaga, iisang pamilya. Di ba? Iisang pamilya. Tapos, iisa ang address. Ano pa? Iisa din yung, kumbaga, yung mga staff, pare-parehas din, Taliwas naman sa unang pag-amin nito, git ng abogado na pressure umanong sumagot si Sara Diskaya, lalo na at nakaharap sa Senate Will Ribbon Committee noong Lunes. Tiniyak naman ni Attorney Samaniego na dadalo sa susunod na pagdinig sa Senado si Sara at Curly Diskaya sa darating na Lunes. Yun naman pala, dadalo. Akala ko tumakas na kasi yung iniimbita sila doon sa Congress, hindi na nagpakita No, akala ko lumabas na din ng bansa. Wala, ipit tong mga to. Hirap tong mga ito, mga boss. Biruin mo sinusugod na sila ng tao. Nakita nyo yun? Binabato na po. Binabato na ng putik yung harapan ng bahay nila. September 8. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon. Pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento. Yan, magkakaalaman yan. Ano po? Magkakaalaman lahat-lahat yan. Pero sabi ni Katotoy, bakit na-approve ng SEC at Mayor's Business Permit? Hindi, magkakaalaman na lang sila. Kung aapila sila, kung sila po ang papanigan at papaboran, di okay sa kanila. Kung hindi, sorry. Baka lifetime ban din ang kaharapin itong mga ito. Sabi ni Marijo, ano daw kinakain ni host? Ngayon, tuloy tayo dito mga bossing.
puntahan ho natin si Roque. Nako, eto, parang mangiyak-ngiyak na. Kanina pa ho mangiyak-ngiyak yung itsura ni Roque, mga kababayan. Lumuha ako. Ayan. Lumuha na nga daw eh. No? Lumuha ako. Kala ko sumubo eh. Napasubo ako. Pakinggan ho natin si Roque, mga kababayan. Ito, feeling ko ho, no, pakiramdam ko, malapit na po sa finish line to. Si Roque, konting-konti na lang po, susuko na to. Konting-konti na lang po, sa loob na po ng kulungan, kakain ng humba itong si Roque na idol ng mga DDS. Pasuko na ho ito. Paubos na daw ho yung pera niya. Oh, So, nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako nung night before. ayan. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako Alam mo, hindi na makakauwi. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Umuwi ka ng Pilipinas, no? Mag-travel ka papuntang Pilipinas. O di yun. Ikaw din ang may alam kung kailan ka uuwi, kung kailan ka susuko. Kaya lang, hindi sa bahay ninyo ang diretsyo mo. Malamang ang diretsyo mo doon sa Bilibid. Malamang ang diretsyo mo kung saan ipinipiit yung mga tao na may dapat harapin. So, nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako Aba. nung night before. Dahil alam ko, Uy, wag niyo inaaway si Monarch. Ito, pinag-uusapan natin yung idol ni Monarch. Oh. hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa aking inang bayan. Paulit-ulit kong iniwan. Pero palagi ko pong binalikan. Oh. Itong nakalipas na taon po, mahirap po ang aking kalagayan. Alam namin. ikaw ba naman magtago eh? Sino ba naman ang hindi hihirap ang buhay sa pagtatago? Di ba mga kababayan? Kasi nga, harapin mo na. Yun din naman ang sabi sa iyo ng dating Pangulong Duterte. Yun ang sabi sa iyo nung kampo ng Vice Presidente. Harapin mo na. Di ba? Umuwi ka na. Ipakita mo na yung dokumento mo na sinasabi na ibinenta mo yung lupa. Oh, na yung pera mo, yung 65 million, laki nun ha. Kasi yung balita ho, i-correct nyo na lang ako doon sa mga numero. Yung balita ho, mga kababayan, is magkano? Parang 2 milyon nagsimula, tapos after 2 to 3 years, 65 million na lang, 65 million na agad. Oh, paubos na yun, okay? Sa bagay ho, mga boss, no? Kapag ka wala kang income na pumapasok,